Hi there mga kabudo! Welcome back to my channel, Jenks Review Corner. So for this video, magpo-food review tayo nitong iba't ibang klaseng pagkain na nabili ko sa Shopee. So nakakatuwa talaga itong mga pagkain na to kasi hindi ko siya basta-basta nakikita sa mga supermarket. And medyo kakaiba siya guys, kaya talaga na-curious ako kung talagang masasarap sila. So yan yung aalamin natin. Again guys, lahat ng nakikita nyo dito is nabili ko sa Shopee. So hindi ko na papatagalin pa, tikman na natin sila. So mga kabudol, unahin na natin itong Chrono Crunch or yung tinatawag nilang Mini Crunch. Okay, so I have two flavors here. Itong Choco Crunch at saka itong Matcha Crunch. So guys, marami pa silang ibang flavors pero itong dalawang pinaka-favorite ko yung kinuha ko. So anyway, unahin na natin itong Choco Crunch. So papakita ko muna sa inyo ulit yung packaging niya. Ayan siya. Napakalaki niya guys. 350 grams siya. And, ayan. Ayan yung likod niya. So, meron din siyang nakalagay na expiration date. So, very good. Ayan. Tapos, ayan. Tapos, ito yung takip niya. So, buksan na natin. Ayan. Oh, okay. So, pag binuksan nyo pala siya guys, meron pa siyang plastic na naka-sealed. Ayan. So, buksan na rin natin ito. Ayan. Wow! Okay. Okay. So, amoy ano siya? Chocolate. Siyempre. Ayan siya. Wow! So, nakakatuwa siya guys. So, ayan o. Mukha talaga siyang cereal na maliliit. Mukha din siyang masarap in fairness. So, excited na akong tikman siya. So, tingnan na natin. Actually guys, nakakatuwa yung lasa nito. Hindi ko ina-expect na ganun siya kasarap. Pero take it from me, napakasarap niya. Alam niyo yun, yung lasang pagkakain nyo parang kala nyo wala lang. Pero habang tumatagal siya sa bibig nyo, nalalasahan nyo yung talagang masarap siya. So lasang chocolate din siya talaga and hindi siya ganun katamis. Kaya talagang hindi ka mauumay sa kanya. Nakaka-addict yung lasa nito. I really love the texture din kasi talagang napanindigan niya, talagang crunchy siya. In fairness, ang sarap nito. Well, kung talaga nasarapan ako dito, ina-expect ko na masarap din yung matcha flavor nila. So, tikman na rin natin to. Tcharan! Ayan. Oh, okay. So, ganyan naman yung itsura niya, guys. So, excited na rin ako dito, guys. Ayan. Tikman na natin. In fairness, matcha siya pero dalawa yung kulay ng cereal niya, di ba? Ayan parang medyo parang green tapos merong darker green na isang kulay. Ayan, so tikman na natin siya. Guys, medyo dry yung ilalim niya. So, susubukan ko siyang isalin sa bowl kasi feeling ko yung mga flavor ng matcha niya is lumubog or bumaba dito sa pinaka-bottom niya. So, ito try ko tong isalin sa bowl para makita natin. So, ayun guys, nasalin na natin siya. So, sa nakikita ko, grabe, tama nga ako. So, nasa ilalim nga yung matcha flavor niya. Ayan diba? Ngayon, hindi na siya dry. Ayan. So, sa nakikita nyo, ayan napaka-rich na nung matcha flavor niya. Oh my God. Tsaka, ang lagkit niya na. Ayan. Hindi na siya dikit-dikit masyado. Kasi, ayan ang dami niyang matcha talaga. So, tikman na natin ulit ngayon. Ayan. Grabe guys. Panalong-panalo to. Sobrang sarap niya. As in, lasang-lasa yung matcha niya. Actually, para siyang matcha na hinaluan ng milk and chocolate. Ayun, parang ganun. Grabe, kaya nitong makipagsabayan sa mga mamahaling matcha chocolate. Sobrang sarap niya, guys.
So talagang nakaka-addict to kainin. Feeling ko nga, kaya kong ubusin ng ako lang mag-isa itong isang ganitong kalaking jar. So guys, kung itong matcha is nakuha natin itong flavor niya. Nung nilagay ko siya sa bowl, syempre itong chocolate natin na flavor ng Kono Crunch, ganun din. So yung flavor niya nasa ilalim din. So ito nga pang nasa ibabaw na wala pang masyadong flavor. Nasarapan na ako sa kanya. So what more, kung makakain ko pa yung rich chocolate niya na nasa ilalim. So panalong-panalo talaga to guys. So guys, itong kinain ko na dalawang Kono Crunch is hindi ko na siya pinalamig. Pero kayo, meron kayong choice na ilagay nyo siya sa fridge para talagang maging chilled siya. So, feeling ko mas masarap pa siya kapag malamig. So, ang price pala nito mga kabudol is 168 pesos for this Choco Crunch and 178 pesos naman dito sa Matcha Crunch. O diba, sulit na sulit. Talagang less than 200 pesos lang. Ang laki-laki na ng jar. Tapos marami na kayong makakain talaga kasi marami talaga siyang laman, punong-puno. At saka sulit na sulit yung lasa. So anyway, punta naman tayo sa ibang food natin na nandito. So after natin sa matamis, diretso naman tayo dito sa charan! Ayan, yung ghost pepper. Ayan siya. So para siyang Pringles guys, and yung ghost pepper is uri siya ng sili, and yung uri ng sili na to is yung pinakamaanghang sa buong mundo. O di ba guys, as in sa buong mundo, not just in Asia or in sa mga European countries, as in sa buong mundo, pinakamaanghang na uri ng sili itong ghost pepper. So medyo worried ako sa kanya kung anong lasa niya kasi talagang hindi ko alam kung maanghang lang siya, pero malay niyo naman masarap naman, di ba? Pero ayun nga, so tatry na natin to. So good luck sa akin. Ayan. So ayan guys, naka-sealed din siya. Okay. Oh, okay. Ayan. So, medyo nagulo lang yung pagkakaayos niya sa loob. Pero, tama nga ako. Mukha siyang Pringles, guys. Ayan. So, kulay itim. Oh my God. Ayan. So, eto yung isang piraso niya. Ayan. Kulay itim talaga siya. Oh my God. So, syempre para full experience, isusubo ko siya ng isang buo. So, good luck sa akin talaga. Kung gaano to kaanghang, tignan natin. So, eto na. Namumula ba ako? So guys, ayan. So, yung anghang niya, in fairness naman, talagang maanghang siya. Pero para sa akin, medyo OA kung talaga sasabihin ko na super anghang niya. So for me, I think tolerable naman yung anghang niya. Well, siguro kasi isang piraso pa lang yung kinakain ko. Pero kung sunod-sunod yung siguro siyang kakainin or isusubo sa bibig nyo, talagang maaanghangan kayo ng sobra-sobra. So kung i-rate ko siya guys, yung spiciness niya or yung anghang niya, 1 to 10, 10 is the highest. Siguro masasabi ko na 7 yung spiciness niya. Yun kung isang piraso lang din kasi yung kinain ko. Pero regardless guys, nung anghang niya, masasabi ko na masarap siya kasi nung nalasahan ko rin yung chips niya, ang sarap niya, lasang potato. So masasabi ko na parang kalasa siya ng imported potato chips. So okay din siya guys. So ang price ito guys is 90 pesos for 45 grams. Ayan. Medyo madami din naman siyang laman. So, 90 pesos, yeah. So, piling ko nga kapag talagang sinunod-sunod ko yung subo nito, talagang maaanghangan ako. Well, sobrang nakaka-curious ako, kaya try natin. Ayan. Gayawa. So, ayun guys. Ayun, medyo umanghang na siya kasi dalawa na yung sinubo ko. Yes, yeah. In fairness, masarap talaga siya. So, ayan. Medyo pinagpawisan ako. Hindi ako mahilig talaga sa maanghang na pagkain guys, pero masasabi ko na masarap to. Ayan, ang anghang. So guys, after natin sa maanghang na ghost pepper, lipat naman tayo dito sa mga candies na to. So guys, kakaiba to and ang tawag dito is Panda Kid. So itong isa is dried mango and ito naman is yung banana milk.
Ayan, parehas silang Panda Kid. So, unahin na natin itong dried mango. So, bago ko siya muna ulit buksan, ayan yung packaging niya. Ayan. So, yung mga nakasulat na Chinese. Ayan, so buksan na natin. Ayan. So, ayan yung loob niya, guys. Oh, di ba? Ang cute. Ayan. So, wow! Grabe, guys! Nakakatuwa! I'm so excited for this. Amoy mangga talaga siya. At saka talaga, alam mo yung fresh mangoes na matamis, yun yung amoy niya. In fairness, mukhang masarap to. So, ito siya, guys. Diba? So, sabi ko sa inyo, it's like a candy. So, mukha naman talaga siyang candy, pero ayan siya, guys. Malambot siya. So, ayan. O, diba? Parang siyang gummy bear. Ayan, o. Yung lambot niya. Ayan, lambot na talaga niya. Pero ang kakaiba dito, guys, hindi mo siya basta-basta isusubo ng ganito. Kasi nababalatan to. O, diba? Babalatan mo siya na parang totoong mangga. So, try natin kung magagawa ako. So, ayan siya, guys. Oh, ayan, o. So, ipipil mo lang siya sa ibabaw. Ayan. Diba? In fairness, guys, ayan nga. Nababalatan nga siya. Medyo mahirap lang. Pero ayan. Okay. Ayan. O, diba? Grabe, parang totoong mangga talaga yung texture niya. Ayan, o. So, ayan yung loob niya. Parang mangga talaga siya. So, ang hirap lang, guys, kasi syempre pinapakita ko sa inyo. Pero kung babalatan nyo siya ng mag-isa, ayan, at saka talagang focused kayo, siguro makukuha nyo ng mabalatan ng mas maayos. Ayan. So, ayun yung loob niya. Oh my God. Yung itsura niya, di ba? Mukha talaga siyang hinog na mangga. Ayan. So, ayun yung loob niya. So, ayun. Amoy hinog na mangga nga talaga siya. So, kainin na natin. Tikman natin. In fairness, guys, natatawa ako sa lasa. Hindi ko na-expect. Malinamnam siya, tsaka matamis talaga. And ang sarap niya kasi hindi siya nakakaumay kahit matamis kasi para ka talaga kumain ng totoong mangga. So, candy pa rin siya, yes, pero parang feeling ko ang healthy nito kaysa sa mga parang sugar candy lang. Ito ang sarap niya, in fairness. Nakaka-addict din to kainin. So, parang feeling ko perfect to kapag bumabiyahe kayo, yan, mga ganyan, long travel. Ayan, talagang kung gusto nyo kumain ito sa biyahe para hindi kayo masuka or yung talagang gusto nyo, naiinip kayo, gusto nyo kumain ng something, perfecto. So, guys, yung sinasabi ko sa inyo na parang babalatan nyo tong maliit na mangga, yung pinakabalat niya is edible din. So, sabi ko nga sa inyo, pwede nyo naman siyang isubo ng isang buong ganon. So, tikman naman natin yung isang variant niya. Ito yung banana milk. Oh! Ayan siya, guys. So, pagkabukas ko pa lang sa kanya, guys, amoy na amoy ko na yung matamis na amoy ng saging. So, ang cute din ito, guys. So, kuha na tayo ng isa. Ayan. Ito yung itsura niya, guys. Ayan, o diba? Ang cute. Itsurang maliit na saging talaga siya. So, eto ulit yung nakakatuwa dito. Binabalatan to ulit. Tingnan natin. Ang lagkit niya eh. Ma-achieve ko rin to, guys. Kaya ko to. Ayan. So, ayan siya, guys. Again, hindi lang masyadong maayos yung pagkakabalat ko. Pero ayan o, nakita nyo naman, di ba? May difference sa loob. Ayan yung medyo parang puti. Ayan yung pinakasaging niya. Pero itong balat niya na dilaw, edible din to, guys. Kaya pwede nyo rin talaga yan kainin. So, tikman na natin siya. So, unahin ko na muna yung pinakalaman niya, yung puti lang. So guys, yung lasa naman itong banana milk, very interesting kasi di ba nung binalatan ko siya, yung maliit na portion ng pinakasaging niya na kulay puti sa loob.
yun lang yung medyo lasang saging. And yes, napanindigan niya na parang banana milk siya kasi merong medyo konting lasa ng milk. Medyo maasim, tas medyo may konting tamis na konting lasa ng saging and milk. So, for me, very interesting yung lasa niya. Masarap naman, pero kung ako yung papapiliin sa inyo dito sa dalawang to, mas bet ko to mango. Mas kuhang-kuha niya yung lasa ng hinog na mangga. So guys, kung interesado kayong bumili nitong Panda Kid na fruity candies, ang price nito is 45 pesos each. So, medyo marami rin naman yung laman niya sa loob, kaya okay na siya sa presyo niya. So anyway, lipat naman tayo sa next food item natin. So dito naman tayo guys sa, ayan o, napaka-cute nito. Ayan. So, ang tawag dito is Clever Mama Milky Pudding Snack. Ayan o, di ba? So, this is also made in China. Pero, tignan nyo naman o, di ba? Parang Korean food siya. Ang cute ng packaging niya. Ayan, so, ayan, meron ulit siyang expiration date by seller na nilagay. So, ayan din siya. Cute to. So, hindi naman to babasagin na bote. It's made of plastic naman din siya. So, plastic bottle. Ayan. So, buksan na natin. Ayan. Okay. So, ayan. Naka-sealed naman talaga siya. So, buksan na natin. Ayan. Wow! Ayan siya guys, okay. Wow! Oh my god guys, ang bango niya! Ano siya? Amoy leche plan na cake. So pinakamalapit na amoy niya is like yung sa dulce de leche na cake. Ayan, so ang bango in fairness. So tikman na natin. Ayan, o diba? Ang cute, ang lambot niya, super. Okay. Actually, nakakatuwa yung lasa niya guys. Parang babalik ka sa pagkabata mo. Kasi guys, yung texture niya, pag kinain mo siya, parang kumain ng Jelly Ace. As in, ganun na ganun yung feeling kapag sinubo mo na siya sa bibig mo. Parang kang kumain ng Jelly Ace talaga. Pero, ang weird dito is, hindi siya lasang Jelly Ace. Lasa siyang cake. Ayun, ganun siya. Ganun yung lasa niya. So, parang medyo malilito ka kung ano ba yung kinain mo. Kung cake ba or gelatin. So, ang galing lang niya. Ang cute din nito. Nakakatuwa. So, again, ang tawag dito is Clever Mama Milky Pudding Snack. And guys, ang price nito is only 49 pesos. Ayan. So, dito naman tayo sa next one natin. So, this one guys, ang tawag dito is Yanlu Porridge Oatmeal. So, yung flavor nitong isa is purple potato and rice. Ayan. So, ayan yung packaging niya. Ayan o, ang cute. Meron parang superhero na patatas. So, ayan yung takip. Ayan, may expiration date din. So, buksan na natin itong isang to. Ayan. So, naka-sealed naman siya na parang talagang delata. Ayan. Tapos, yung isa naman, itong kulay yellow, ang flavor nito is corn and lotus seed. Ayan. So guys, pwede nyo siyang initin, pero this is ready to eat na rin talaga. So, ang gagawin ko, para ma-compare ko siya kung anong mas masarap siyang kainin, kung diretso siya sa lata na nakakainin, or yung kung iinit natin. So, kung ano mas masarap doon, susubukan natin parehas. So, yung iinitin natin dito sa dalawang to is itong corn and lotus seed. Tapos ito, kakainin na natin siya direct from the can, itong purple potato and rice. So, unahin na natin to syempre kasi diretso na natin talaga siyang kakainin. Ayan. Okay. Oh. Ayan. So, ubusan natin siya sa bowl. Okay. Ayan. So, yun yung itsura niya, guys. Okay. Tapos, guys, nakakatuwa kasi sa takip pala niya, talagang ready to eat na siya.
O, tchanen! Meron siyang kasamang spoon. O, diba? Kaya talagang ano to eh. Feeling ko guys, perfecto kung nagta-travel kayo, nagka-camping. Ayan, pwede nyo itong baunin. So, ito yung spoon niya. O, diba? Ang cute. Ayan. So, naka-fold siya talaga. Tapos, bubuuin mo siya na parang spoon. Aww! Ano siya guys? Diba? Para siyang yung ano, it reminds me yung ano, ginatan na munggo. Yung ganun, ginataang munggo. Tama ba? Ayun. Diba? So, tikman na natin. So guys, yung lasa niya, medyo lasang konting lasa lang ng munggo at saka kamote. Other than that, wala na siyang lasa. Alam mo yun, hindi siya matamis, hindi siya mapait, hindi siya maasim, hindi siya maalat. Pero guys, na-appreciate ko pa rin tong pagkain na to kasi feeling ko this is perfect kung meron kang sakit. Alam mo yun? Kasi 'di ba kapag may sakit ka, hindi ka naman masyado makakakain ng solid food. So this is perfect kasi this is like kamote and munggo and nakakabusog to kasi mabigat to sa tiyan. Pwede din to guys for emergency food like nasalanta kayo ng bagyo or kailangan yung lumipat or yung nagka-camping kayo, ayan. Pwede to kasi very handy siya, oh. Ayan, oh, ready to eat na. So anyway, kung itong purple potato and rice is wala siyang masyadong lasa, i-try naman natin itong isa. Itong corn and lotus seed. So iinit naman natin siya. A few moments later. So, ito na siya guys. Ayan. Nainit ko na. Ayan o. Kita nyo. Umusok-usok pa talaga siya. So, iba din talaga yung itsura niya dun sa isa. So, dito visible din talaga yung mga corn niya. Ayan. So, tikman na natin. So, ito naman guys. Yung lasa niya is medyo malapit sa version natin ng ginataang mais. So, kung itong purple is like ginataang munggo, ito namang dilaw, ginataang mais. Ayun siya. Pero guys, I can say na, kasi yung nanay ko dati nagluluto ng mga ganyang pagkain eh. So, yun talaga, sobrang malasa. Pero itong mga version nila is like sobrang light lang talaga yung lasa. Parang marirecall mo na yun yung pinaggayahan, pero hindi talaga gayang-gaya kasi super light lang talaga yung lasa nito. So anyway, kung tatanungin nyo ako kung bibili pa ako nitong dalawang nasa lata na to, itong Yanlu Porridge Oatmeal, well yes, my answer is yes. Bibili pa rin ako nito kasi guys, maganda na mag-stock pa rin kayo nito sa bahay kasi this is for emergency food eh. Talaga nakakabusog kasi talaga to kahit wala siya masyadong lasa. So ang price nito guys is only 43 pesos each. Ayan. So anyway, dito na tayo sa last two na hindi pa natin natitikman. Pero bago yun guys, if you're enjoying this video, please paki-like nyo naman. And syempre, huwag yung kakalimutan mag-subscribe sa channel ko, Jeng's Review Corner, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong review vlogs na ilalabas ko. So mga kabudol, dito na tayo sa next food item natin. Ito yung Tony's Premium Strawberry Chocolate. So matcha flavor yung binili ko kasi mas bet ko talaga yung matcha. Tsaka puro chocolate na lang tayo. So ayan, matcha yung kinuha ko. So let's open this. Oh, okay. So ganito pala yung laman niya guys. Ayan. So tikman na natin. Okay, so bilog na bilog siya guys. So, ayan. Okay. So, ayun siya guys. Buo talaga yung strawberry. Excuse me. Buo talaga yung strawberry na laman niya. Ang sarap nung matcha chocolate. So, ang sarap niya guys kasi nakakatuwa. Yung lasa ng matcha chocolate tsaka yung asim ng strawberry nagkahalo sa bibig mo. It's really good.
So mga kabudol, may iba pang flavors to katulad ng white chocolate nila tsaka yung plain chocolate nila na may strawberry din syempre. So, ang laman nito guys sa isang pack na to is 8 pieces. So, okay na rin. And ang price nito guys is 99 pesos. So for me, I think sulit na rin siya sa 99 pesos for 8 pieces na ganito. Kasi guys, kakaiba to, may strawberry siya sa loob na real strawberry, di ba? Fresh strawberry. So hindi ka rin makakakita basta-basta ng ganung chocolate sa market. And I'm telling you, masarap talaga yung chocolate niya. So anyway, dito na tayo sa pinaka-last na titikman natin. So ito guys, niluluto siya. So ang tawag naman dito is Akwan Sichuan Instant Chewy Rice Noodles. So, ayan siya guys. O, diba? So, sana lang masarap talaga siya. So, mga kabudol, yung pagluto nito is ilalagay mo lang siya sa mainit na tubig for 6 minutes. So, buksan ko na to. Ayan. Oh. Okay, ang bango ah. So, ito yung laman niya guys. Aww. O, diba? Ang cute. Tapos, ito syempre yung mga seasoning niya. So, ilalagay na natin to kapag luto na siya. Tapos, i-drain kasi natin yung water. So, para siyang pansit canton. Tsaka natin ilalagay itong mga seasoning. So, painit na tayo ng water. Ayan. A few moments later. So, ito na guys. Kumukulo na siya. Ayan. Grabe. Oh, sobrang init. Ayan. O, diba? So, papatayin ko na. Ayan. Since it's super hot, so, lagyan na natin itong rice noodles natin. Oh. Ayan. So, takpan lang natin siya for 5 to 6 minutes. Okay guys, ayun, tapos na yung 6 minutes. So, tingnan natin. Ayan. So, yeah, lumobo na yung mga noodles niya. So, i-drain ko na yung water nito. Okay, so, na-drain ko na siya. So, lagyan na natin yung seasoning. So, ito na siya mga kabudol. Luto na siya. So, yung itsura niya is like this. Oh my God! Ayan. O, diba? Wow! Mukha talaga siyang masarap. So, tikman na natin. Well guys, for me, medyo okay naman siya. It's not that bad. Hindi ko sure lang kung magugustuhan nyo rin to or matitripan nyo yung ganitong lasa. Kasi guys, yung lasa niya is maalat, tapos medyo may konting anghang na medyo lasa parang dahon na gulay na ewan. So, hindi ko sure kung magugustuhan nyo rin yung ganon. So, pero in fairness naman, chewy naman talaga yung rice noodles niya. So, ayun lang. So, not that bad for me, pero yun nga, I think it's not for everyone kasi baka pagdating sa inyo, hindi pala masarap yung ganitong lasa. So, anyway guys, kung naku-curious din kayo at gusto nyo rin itry ito, well, mura lang naman siya guys. Itong ating Akwan Sichuan Instant Chewy Rice Noodles. Well, this is only for 59 pesos. So, yun mga kabudol, well, finally, napakita ko na sa inyo lahat, natikman na natin. So, kung tatanungin nyo naman ako kung ano dito sa mga pagkain na to, yung talagang paulit-ulit kong bibilin dahil talagang nakaka-addict at sobrang sarap. Well guys, I'll go for, eto na talaga siya, the Kono Crunch or yung Mini Crunch. Sobrang sarap nito, the best to. I-try nyo talaga yan guys. By the way mga kabudol, lahat ng food na nireview natin for this video, ayan, kada isa sa kanila, ilalagay ko yung link ni seller sa description nitong video na to. Ayan, nandyan sa baba, i-click nyo lang yung description. Makikita nyo yung link ng seller ng kada isa ng food na nireview natin. O diba, hindi na kayo mahihirapan. So there you have it mga kabudol. Thank you so much for watching. Kita-kits ulit tayo sa mga next review videos ko. Ingat tayo palagi. God bless and remember, stay cute!